Tonight's host, happy UBA's Mr. John Estrada, 1995 MMFF Best Actor for The House, Mr. Richard Gomez, and last year's Festival Best Actress for Ang Tanging Ina Mo Last na To, Miss Ai de las Alas. Tingnan mo, tuwang-tuwa sila sa'yo. Salamat. Isang masaya at maningning na Pasko sa inyong lahat. Merry Christmas, 7 films on our 37th year. Congratulations to the Metro Manila Film Festival. And thank you, Metro Manila Film Festival, for giving us a year-end tradition to look forward to. A reason for Filipino families to celebrate, to bond together, and to be proud of our heritage as some of the finest film artists in the world. Huwag natin kalimutan na sa Asia, ang pelikulang Pilipino ay umani ng awards sa iba't ibang international film festival noong mga nakaraang dekada. Yes, tama mga pogi kong host. Box office. At patuloy po tayong nananalo sa mga patimpalak sa ibang bansa. Lalo-lalo na sa ating mga mahuhusay na independent film artist. Kaya naman tamang-tama at nararapat ang ginawang pagkilala ng Metro Manila Film Fest sa mga indie films na nagsimula noong nakaraang taon. This year, this recognition is fortified with the inclusion of the New Wave category. 5 full-length indie films and 10 short films from talented film students from this new category, combined with the powerhouse 7 mainstream movies for the best viewing choices ever. Tama ka dyan, best friend. Talaga namang this is a re-energized, revitalized Metro Manila Film Fest. And heading the executive committee this year is, once again, our hard-working Metropolitan Manila Development Authority Chairman. Yes, and may we call on the Honorable Francis N. Tolentino. Magandang gabi po sa inyong lahat. The Filipino spirit is as brave and resilient as it is pure and passionate. This year, not only do we acknowledge the Filipino talent and power of its creativity in movies, we also acknowledge the triumph that we, as a society, continue to strive for in the face of calamities. I'd like to acknowledge personally the wife of the Mayor of Iligan City, Mrs. Cruz, as well as the Congressman representing Cagayan de Oro City. Lalo pong naging espesyal ang taong ito dahil sa mga kalahok mula sa students' short films at ang New Wave category. Ibang klase pong mga kwento ang ating natunghayan sa mga pelikulang ito ng mga mag-aaral mula sa iba't ibang pamantasan at universidad. Sa pamamagitan po ng kanilang kakaiba, makabuluhan at nakakapukaw na mga istorya, nabigyan sila ng pagkakataong mabigyan ng boses, ng pagkakataong marinig, makita at maunawaan. Ang mga pelikula pong ito ng ating kabataan ay produkto ng lalong pagyabong ng kulturang Pilipino. Napukaw po ang ating interes sa kwento ni Haru, sa direksyon ni Adolf Alex, sa pagtungkol sa pagsisimulang muli sa madilim na nakaraan. Sa direksyon naman ni Neil Tan ay ang kwento ni Heidi, ni Ivy at ni V, kung saan sinamahan natin si Hill tungkol sa pagtuklas at pagtanggap ng kanyang sarili sa kabila ng isang nakamamatay na sakit. Pinanood natin ang Jaguar ni Ogie Diaz at Sid Pascua, ang buhay ng mga security guards na sina Ruel at Manuel, at kung papaano nila binigyan ng kahulugan ang kwento ng mga tao sa kanilang paligid. Isang mapait na leksyon naman ang hatid ng ritual ni Yeng Grande, kung saan ang biglaang pagtitiwala at paniniwala kay Madam Celia ay naghatid ng kapahamakan. Sa pintakasi ni na Amy Marcos at Nelson Cagila ay binigyan pag-asa ni na DJ at Josie ang Isla Pulo sa pamamagitan ng pagpipinta at musika. These stories are innately ours. Inherently Filipino, simple, subtle, yet meaningful and with impact. Sino ang makakalimot sa kwento ni Flavio, ang panday, sa ikalawang bahagi ng kanyang paglalakbay sa direksyon ni Mark Alejandre? Pinatunayan niya ang katapangan at ang kakayahang bumangon
sa kabila ng pagkatalo. Sinamahan natin sina Enteng at Ina sa direksyon ni Tony Reyes sa pagtuklas ng pagmamahal ng pamilya ay mas matindi pa kaysa anumang anyo ng mahika. Pinatunayan natin sa atin ni Rod sa may house husband ni Jose Javier Reyes na ang dangal at kahalagahan ng pagiging ama ay nagmumula sa kakayahan niyang gampanan ang lahat ng uri ng tungkulin kahit tungkulin pa ito ng isang ina. Sinaksihan natin kung paano masira ang pamilya sa Yesterday, Today and Tomorrow ni June Lana. Ngunit sinaksihan din natin kung paano ito unti-unting mabuo sa kabila ng trahedya. Muli tayong natakot sa ika-13 yugto ng Shake, Rattle and Roll sa sama-samang direksyon ni Chris Martinez, Gerald Tarog at Richard Somes. Nagpaalala sa atin ng lahat ng bagay ay may kapalit. Ang segundamano naman ni Binibining Joyce Bernal ay nagpakita na ang nakaraan na pilit ibinabaon ay matatahimik lamang kung ito ay buong pusong tatanggapin. Panghuli, pinaalala naman sa atin ng Manila Kingpin ang kwento ng isang karakter na tumutulong sa pagbabago ng kasaysayan ng Tondo sa Maynila. Masama ba siya o mabuti? Ang manonood lamang ang makakapagsabi. Tulad ng isang malaki at makulay na parol, ang binubuo ng mga munting kwentong isinalaysay ng mga pelikula ng MMFF. Bawat kwento ay may isang munting bahagi ng parol na lumiliwanag sa dilim at nagbibigay kulay dito. Ang parol na ito ay sumisimbolo sa pagsasama-sama ng 12 mga kwento at tinig upang maging isang makabuluhang salaysay. Isang makabuluhang istorya na ang Pilipino ay bumabangon at nagpupunyagi sa kabila ng matinding suliranin, kadiliman o trahedya. Nasa lahi po nating mga Pilipino ang maging matatag sa kabila ng unos at pagdurusa. Hindi po natin maikakaila na ngayong taon sinapit natin ang malalaking trahedya na hatid ng bagyong Pedring, Kiel at Sendong. The Philippines has been struck by a number of disasters, the most recent of which was so terrible and so powerful that it has left thousands of our fellow men scarred, without homes and without loved ones. But they are certainly not without help. Malaking dagok po sa Cagayan de Oro at sa Iligan City ang nakaraang bagyo. Ngunit tayo, bilang isang sambayanan, ay patuloy na nagdarasal at tumutulong sa ating mga kababayan upang makapagsimula muli. Ang tunay na pag-asa po ay nasa pananampalataya at pagdamay sa isa't isa. At nais po natin magpasalamat sa mga kasama at kaibigan natin sa industriya ng pelikula na marami pong nakibahagi at nagbigay ng tulong sa ating mga kapatid sa oras ng pangangailangan. The triumph of the Filipino spirit lies in our ability to rise from a disaster, to survive in the face of adversity, to hope in spite of what we have lost. The movies that we have seen this year bring forth ideas of resilience and strength of character in ourselves and in others. These are what make us who we are. These are what make us Filipino. Mabuhay po ang Metro Manila Film Festival 2011. May we call on Mayor Delda Guzman of Marikina, Mayor Tony Calixto of Pasay City, Mayor Florencio Medina of Pateros, and Mayor Lanny Cayetano of Taguig to please come up on stage. Thank you, MMFF Chairman Francis Tolentino. With such a new and exciting phase in the history of the MMFF, let us acknowledge the members of this year's Executive Committee, starting, of course, with the overall Chairman, the Honorable Francis Tolentino. Co-Chairman, Mayor Herbert Bistec Bautista. Executive Chairman, Mr. Jesse Ejercito.
Vice Chairman, Mr. Mark Maley. Executive Director, Attorney Nomi Ilagan. Assistant Executive Director, Ms. Lydia Domingo. And MMDA General Manager, Ms. Corazon Jimenez. The Chairman of the Metro Manila Film Festival, Finance and Budget Committee Assistant GM, Denison Fainsan. Chairman of the Movie and Television Review and Classification Board, Ms. Grace Polia Manzares. The President of the Motion Pictures Anti-Piracy Council, Mr. Rick Kamaligan.